Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sa mga kapatid, mga kapatiran na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Ang ating topic ngayon, paano ba malalaman kung ang magandang balita ay galing sa Diyos? Ito na naman po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Manalangin po tayo sa ating Diyos na nasa langit. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo sapagkat ikaw ay Espiritu, kaya dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga makikinig ng iyong banal na salita. May tuwimo sa kanilang mga puso at isipan upang makilala ka nila na lubusan na lumakad sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Pagalingin mo ang kanilang masamang karamdaman. Sino man may sakit ngayon ay pagalingin mo sila, Panginoong Kristo. Lord, the great healer, the great God, the Holy God. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Salamat po, Ama na nasa langit, sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. So, yan nga ang ating pag-uusapan. Naway hipuin ng Diyos ang inyong mga puso. Buksan niya ang inyong espiritual na kaisipan upang mabatid ninyo ang kanyang kalooban at malaman ang katotohanan kung ang turo ay galing nga sa Diyos o hindi. So, paano nga natin malalaman? So, basahin po natin sa Pahayag 22 verse 18 to 19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalis ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So maliwanag po sa banal na aklat na sino mang magdagdag o mag-alis ay may kaparusahan at wala nang karapatan sa buhay na walang hanggan. Dahil dito ay magagalit ang Diyos kung ang sino man ay gumawa raw ng ganito. Bawat salita na galing po sa Biblia ay napakahalaga. Ngayon, may nangangaral o nagtuturo na mayroon raw purgatorio at doon nga mapupunta raw ang mga taong namatay na. Kung ating pag-aaralan ng Biblia, simula umpisa hanggang huli, ay walang matatagpuan o mababasa na may purgatorio. Isa pa ang rosaryo na paulit-ulit na binabanggit ng mga nagbabasa. Pagkakaroon ng mga rebulto na dinadalanginan at sinasamba ng mga tao. Lahat po ng ito na nabanggit ay wala sa Biblia. So alam niyo na po na idinagdag lang po ito at may kaparusahan at wala ng buhay na walang hanggan. Pati na po ang makikinig dito. Kapag inyong pinaniwalaan at ginawa rin ito ay wala na kayong bahagi sa buhay na walang hanggan. Basahin pa po natin sa Galatia 1 verse 8. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. So napakalinaw po ng pahayag ng Diyos sa lahat. Kaya napaka-importante po na may alam po kayo sa salita ng Diyos. At nakikinig po kayo, nagbabasa ng Biblia araw at gabi, at hindi maniniwala agad. Mabuti nang manalangin po muna kayo at upang ipaunawa ni Jesus ang katotohanan, upang mabatid ninyo ito at nang ipaunawa niya ito sa atin. Kapag kayo po ay may mabuting puso, mahabagin at mapagmahal sa kapwa, sa ating mga kapatid.
Kayo po ay siguradong tatawagin ng Diyos. Kayo po ay mapagpakumbaba. Kayo po ay tatawagin ng Diyos sa pamamagitan ng naghahayag ng mabuting balita na walang dagdag o bawas. Iyan po ang palatandaan na inililigaw lang ng mga mangangaral kapag wala sa Biblia o nagdagdag ng turo. Kayo po ay mapapahamak at alam ninyo ang patutunguhan kundi sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na kung saan ay wala ng pagsisisi dahil huli na ang lahat. Kaya ilan beses ko nang sinabi po dito, hanggat buhay po tayo ay may pag-asa pa tayong magbago. Magbago na po tayo, alamin po natin ang kalooban ng Diyos. Mahalin po natin ang ating Diyos, sundin po natin siya. Mahalin din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Mali pala ang awayin natin ang ating kapwa. Di ba nakikita nyo sa mga balita o personal na nag-aaway at may naggugulpihan pa, namamalo, nagsusuntukan? So masama pala ito. Kaya nga sabi ni Jesus na mahalin din natin ang ating kapwa. Dahil kalarawan tayo ng Diyos. Ginawa po ng Diyos ang tao na kalarawan niya. So ang Diyos po ay banal. So dapat po tayo magpakabanal. Nang simulang likhain ng Diyos ang tao, mahal niya ang bawat tao at ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. Kaya ibinabahagi ang salita ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ng lahat at nang hindi maparusahan sa dagat-dagatang apoy. So naway may napulot na naman po kayong aral mula sa ating Diyos na banal at makapangyarihan, mapagmahal. Pag-isipan po nating mabuti kung ang aral na galing sa Biblia ay totoo o kathang-isip na galing sa pag-iisip ng taong masasama. Sa mga nakakaalam na ang salita ng Diyos ay totoo, banal at makapangyarihan. So ganun lamang po malalaman kung ang magandang balita ay galing sa Diyos o hindi kapag nagdagdag o nagbawas o wala rito. Ibig sabihin kapag wala rito, sila po ay nagdagdag na. So kayo po ay mapapahamak kapag inyong pinaniwalaan ito at hindi nyo pinaniwalaan ang mabuting balita na galing po sa ating Diyos. Nagdagdag ng nakasaad sa banal na aklat. Kung wala sa banal na aklat, ay inimbento lang o hindi po totoo. Importante po na malaman natin ang tunay na turo na galing po sa ating Diyos. Dito po nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng tao na inilahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kompleto na po ang Biblia. Ito at wala nang idaragdag pa. Wala nang labis, walang kulang. Dahil ito po ay nanggalis mismo sa ating banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Dito po natin malalaman na akala po natin ay ligtas na tayo, ngunit hindi pa pala. Magising po tayo sa katotohanan, habang maaga pa at malapit nang dumating si Jesus, na maraming nag-aabang sa sinasabing rapture, na kung saan ay kukunin pa itaas ang mga nananalig kay Jesus. Mga sumusunod sa Diyos sa kanyang kalooban, mga nagpahalaga, nakinig at ipinamuhay o niyakap ang salita ng Diyos. Kaya hanggat maaga pa matuto po tayong makinig sa salita ng Diyos upang maging matuwid tayo at lumakad sa kabanalan. Sabi nga sa banal na aklat, kapag narinig na ninyo ang salita ng Diyos, huwag patigasin ang ating ulo. Ibig sabihin ay pakinggan po natin, pahalagahan, sundin ang utos ng ating Diyos para sa lahat. So palagi po tayong magdasal ilang beses sa isang araw. Makinig ng salita ng Diyos at gumawa ng mabuti sa araw-araw.
tumulong po tayo sa kapwa ng may pagmamahal at ugaliing magbasa ng Biblia araw at gabi. Nang sa gayon ay giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Sa lahat po ng nakikinig ng salita ng Diyos, pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kayong lahat po ng may sakit ay gagaling in the mighty name of Jesus. Lahat ng may sakit ay gagaling na makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Amen.